Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:03. Radio Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. May nga pa mga kabiyanan, welcome sa isa na naman kay edisyon sa programa Radio Journal. Monday, o kung Lunes kita, first Monday of the month, sa bulan sang Mayo tuig 2025. Isa na naman kay inspiring story nga itong siniyang pamatian for today's program naton sa Radyo Pilipinas. Sa mga hindi makatanaw dali o kung maka-follow sining aton sa iyang interview with Sheena May Zespa, no? From Aklan. Ang aton sa iyang pakigangot siya sa buong iyang hapon. Pwede yun ni ma-follow sa amon sa iyang YouTube channel. Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa mga inyong mga radyo sa AM band, 585 kHz, sa lilisuan sa inyong mga radyo. Bago kita magpamati sa inspiring story naman sa isa sa mga beneficiaries ng programa sa gobyerno sa idalom sang Department of Social Welfare and Development, ang ila programa nga Pantawid Pamilya Pilipino Program, ibalo naton ang lakat sang panahon subong iyang Lunes sang Lunes, no? May 5, 2025. Yara sa atong linya si Leonor Silvestre, ibalo ang tabla kay Leonor, ang lakat sang panahon. Leonor, maayong hapon. May hapon ng katanan. Amoy yung ating latest weather update para sa buong adlaw Monday, May 5, 2025. As of 8 a.m. pagawang aga, ang pinamonitor natin ng LPA or low pressure areas, ang estimate natin ara sa kaluan 460 km west of Coron, Palawan. Ini na LPA has unlikely chance na mag-develop as tropical depression. Then, ang pag-service naman nag-apekto sa nagulong na bayan ng Punsod. Dali naman sa Western Visayas, naka-experience kita sa magulugal umon, tugtog magal-umon kalangitan, na may mga isolated na pag-ulan pangalatog panahon dala sa easterly. Mahina tugtog na kasaraman ang hangin natin dito sa Western Visayas, na mag-haling sa direction southeast pag magadala sa makanay tugtog makasaraman pagbalik ng atong kadagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang 5:30 a.m. kag magasunod din 6:03 p.m. karon sa hapon. Kag ang ating forecasted maximum heat index ara sa 40 degrees Celsius. Pagkamoy niya ang ating latest weather update ng Bruce ni Iniinudak Weather Station. Ako si Muna Silvestre, Madam Abigna, salamat. Yes, Leonor, ang easterlies, no, nag-apekto sa weather system natin dito sa Region 6? Yes, ma'am. Ang easterlies ng ating weather system din. Pero may LPA sa Mindanao. Ano na ang status sina? Ang LPA, ma'am, sa may west
of Coron, Palawan. Mga 460 kilometers ang iya kalayo. May ano naman siya expect na lang natin ang possibility na mag-dissipate siya or di ka magwa na sa ating Philippine Area of Possibility. Ang forecast ninyo nga makagwa siya sa PAR, mga saan Possible, ma'am, either mag-dissipate or magwa sa ating Philippine Area of Responsibility, ma'am. May time frame kamo kung when ma-dissipate siya or magwa sa area sang PAR? Expect lang natin ng next following day. Okay, sige. Pero wala na sang iban. Aside from the LPA sa Palawan area, sa Coron, Palawan, may any other nga mga disturbance outside PAR? Aside, as of now, wala pa man nun. Okay, sige. Ang heat index, although medyo mabulubog na ako subong, kutob ang heat index na to? Ang ating forecasted na maximum heat index sa may 40 degrees Celsius man. Pero kaninang alas dito, naka-record kami sa 42 degrees Celsius. 42. Amo na ang pinakamataas na record. Okay, sige. Tingala ko may nagareklamo. Di nga masyado kainit sa gwa ko, no? Sige. Thank you, Gideonor. Thank you, ma'am. Radyo Pilipinas. Patiyan mga kabiyanan, ang pag-asa Iloilo sa bahin ni Leonor Silvestre, no? Sa pagdulong sa aton sa pinakauling lakat sa panahon. Ang aton sining oras, Philippine Standard Time, alas 2:10. Ari na ang aton sining nga dinapit for today sa mga beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino Program sang government sa idalom sa Luzon Department of Social Welfare and Development. Si Sheena May Zaspa. No, hibalo naton da kay pamatian naton ang inspiring story ni Sheena May. Yara siya sa aton nga line via Zoom kita, no? Ang ato sa nga pagkuha sang iya sa iyang pagpanamyaw. Sheena May, maayong hapon. Yes, Sheena May, mabatian mo ako. Maayong hapon. Good afternoon po. Okay, maayong hapon gid. Kumusta da? Ano ka mo? Aklan, no? Opo. Sa Libakaw po ako ngayon. Libakaw, yes. So, bali, kumusta ang panahon dira sa Libakaw? Napakalakas ng ulan. Night numbers. Mainit? Sobrang lakas po. Hindi po. Mayroon po sa ngayon. Oo, so bali, diri medyo nag-init-init katamaan kay ina, no? Heat index is 42 degrees Celsius. So, grabe, dayang ulan. Opo. Sobrang lakas po ngayon. Okay, so, importante ang atong signal namin, no? Yes. So, maayong hapon, gid, Sheena May, welcome sa Radyo Pilipinas. And, beneficiary, ang pamilya ni Sheena May sa sining Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ano nga year ka muna nanging recipient sining program, Sheena May? Hindi ko po matandaan exact date. Kasi nung tanto kasi nakapasok kami sa natanggal po kami bago kami balik po. Balik year 2011 kami nakapasok po. 2011. So, anong trabaho ni Mr. Sheena May? Ang asawa ko po, conductor po siya. And ako po, part-time po ngayon dito sa school na dating kung saan nagtapos po ako sa Libakaw College of Science and Technology. Yes. So, bali, ikaw nagabulig sa iyaman? Sa trabaho? Okay. Or dira ka lang yan sa inyo balay? Nag-work po ako nung nakapasok po kami sa Fortis, pero yung sweldo, hindi ko na po na-mention yung sweldo. Nag-work din po ako for experience lang sana din.
Kasi kailangan po ng experience pag nag-apply po sa DepEd. Kaya yun po yung pinadalo namin na makapasok po ako dito sa LCSP. Oo. So, maka-insyende ka man na sinasang ko, hiligay no? Pero mas, Opo. ikaw, mas fluent ikaw sa Tagalog. No, kaysa Aklano, ang gina... Bisaya. Marunong po ako mag-Bisaya, ma'am. Pero kasi yung ibang lingwahe siguro namin baka hindi ko maintindihan ng iba. Kaya tinatagalog ko na lang po. Okay, sige. So, ma-mixed kita, Tagalog, kag hiligay nun, Sige po, sige po. Yes, so 2011, no? If I'm correct sa ginmention Yes mo, po. 2011 ka mo nangin miyembro sang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Nakasulod ka mo, no? Sheena, sa Pantawid Pamilya Pilipino Program 2011, correct ina? Po, ma'am. Okay. So, prior sang sina nga tuig, 2010, 2009, 2008, kumusta ang pangabuhi ni Sheena kag sang imo nga husband, and pila ka bilog ang bata nimo, mga anak mo, mga pila ka bilog? Ano po kasi, nung time na yon nasa 3 pa lang po apat pa lang po yung anak namin. Way back ng mga date na yon 2010, 11 po. Bali, 4 lang po yung anak namin. Lang po. 4 po yung anak namin. Oh, so ngayon. Saka, ngayon po, 7 po kasi anak namin lahat. Okay. So that time, 2010, down ng mga tuig, it's 4 ka bilog imo bata. Opo. So, kumusta ang pangabuhi sang amo nga mga tuig nga wala pa kamo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program sang DSWD? Sobrang hirap. Ano Kasi pwede mo... that time, hindi pa kasi stable yung ng asawa ko, yung araw-araw na income. And then, nung makapasok kami sa 4Ps. So, sa 4 nga na nag-eskwela sila, no? That time, no? Elementary? Opo. So, paano nyo na-cope? Paano nyo nalagpasan kada adlaw ang mga pagpanghangkat, Sheena? Sa awa po ng Diyos, ipoprovide naman po yung mga kailangan. Pero yung sabi nga po na yung may mga gusto kayo pero hindi mo kayang mabili. Pero nung dumating na po yung time na nakapasok na po kami sa office, malaki pong tulong. Pero ko nang, ang gamay lang gid kay luyag ko mabatian kung luyag na mo mahibaluan kung anong mga challenges ang nalagpasan ninyo prior sang nakasulod ka mo sa program. Ano ang mga challenges ninyo ang sa mga kabataan nyo na provide ninyo sa education, particular sa mga balon, sa school activities? Sheena? Nung una po kasi, syempre gusto ko rin po halimbawa, kung ano po gusto bilhin ng mga bata, hindi ko po kayang bilhin. And then, nung time na nakapasok po kami sa 4Ps, na po siya sa budget namin na etong budget na para talaga sa bata, ibibigay po namin sa kanila. Kasi hindi po namin sila kayang bigyan dati ng mga pambaon, yung mga damit po, hindi po namin nabibilan sila. Pero pag nagkaroon na po ng yung pag dumadating po yung namin sa 4Ps, nabibila na po namin yung mga bata. Tapos nabila na rin namin sila ng mga gamit sa school, bag. Pero sang time, Sheena, nga 2010, 2009, 2008, bali, anong mga ginahatag mga balon? Sufisyente? Ginasakay nila? Pakadto sa school? Nagapuli sila magpanyaga?
Ano, Sheena? Walking distance lang po yung bahay namin from school to hanggang dun po sa sa likod po kasi ng plaza yung bahay namin. Bali walking distance lang po siya. Tapos yung baon po nila, kung minsan hindi rin po sapat, pero yun nga po, kung sa awa ng Diyos, natutulungan din po, naibibigay po namin yung pangangailangan po ng anak namin. And Sa then sa tulong po ng Portis. Sa school activities sang 2010, 2009, 2008 down nga mga tuig sa mga school activities naga-join sila. Hindi po sila nakaka-join. Gustuin man namin pero hindi po sila nakaka-join kasi po kulang po kami sa finances na yung dalawa ng asawa ko po. Naka-apekto ina sa ila performance sa eskwelahan? Parang nung time kasi na yan, meron kasing extracurricular activities. Mhm. Kaya hindi sila nakaka-join. Siguro din po, naapektuhan din po yung nila, yung grade sig nila siguro po doon sa school. May mga bata ikaw nga nag-excel abi o sa honor list? Yung panganay ko po, si Ate Ning, consistent honor student po siya nung magmula grade 1 hanggang ngayon po college. So bali may pattern siya kung ano ang study habits ni, is it Annalyn, correct? Ninga Nicole po, Ninga Nicole Angela po. Nicole Angela, oo. May pattern siya kung paano siya magtuon? Paano siya mag-aral? Oo, na-obserbahan ko lang kasi hindi po siya outgoing na bata. Yung gusto niya lang lagi nasa loob lang po ng bahay, nagbabasa ng libro, yun lang po lagi ginagawa niya. Tapos homework, yun lang. And Talagang hindi po siya mapapalabas ng bahay. Pag may even though wala pong klase, andun na po talaga siya sa bahay. anong kurso ni Nicole? Bachelor of Secondary Education po, major in English. Pero some time nga wala pa kamo sa programa, no? 2010, 2009, 2008 down nga mga tuig. May panghangkat nga na kaagi sa inyo nga pangabuhi kag hindi mo malimtan? Meron po. Yung time na gusto kong Sige, Sheena. Ano to siya? Pwede mo ma-share sa amon? Luyag na mo mabatian para nga maano naton bala makakuha kita sang inspiring man or paano ninyo nalampawasan ang mga challenges kag paano nakabulig ang programa sa gobyerno. Ano nga challenges adto, Sheena, kung pwede mo ma-share sa amon? yung gusto mo kumuha ng board exam pero hindi mo kaya. Kasi lack of finances to. Tapos yung time na nagkasakit yung anak ko. Kasi hindi ko siya pwede wala akong perang pampagamot sa kanya. Anong masakit? Yun po. Anong masakit niya? Nga nagmasakit? Sabi kasi ng doktor dati, diarrhea siya, pero hindi nga po kami nakapagpa-consult kasi po wala po kami pera. Ano edad niya the time? Kag ano mga bata? Lalaki? Babae? Kapila mo siya nga bata? Bali, panganay, yung po kasi namin,
Kasi yung isa ko pong anak, na si Nina, hindi po siya tunay na anak ng asawa ko. Bali, yung panganay namin na si Steph mo, yun po, bali nagkaroon po siya ng lagnat, tapos suka, suka tsaka tae po. Yung po. Yung gusto mo siyang dalhin sa hospital, pero hindi mo kaya kasi wala kang ang pera. Pero may mga rural hospital, diba? Libre. Wala mo siya gindala sa hindi mo siya nadala sa hospital. Yung meron po kasi dito rural hospital sa amin, pero kailangan din po ng halimbawa magpatest ka po ng pupo, may bayad din po. Yung So anong nangyari? Dugo. Anong nangyari So doon? wala po. Nasa bahay lang. Sa awa naman po ng Diyos, yung pinainugan po namin, tsaka herbal lang po siya. Herbal po yung ginamit namin para gumaling po siya. Kasi wala nga po kami noong pera. So, ngayon, yan si Nicole, yan ang tinutukoy mo? Hindi po, si Steph mo yun. Yung pangalawa Si po kay Steph. Nicole. So, ano na ngayon si Steph? Anong year? Nasa college na po, magka-college na po siya this year. Okay. So, isa na sa mga hindi malilimutan, no? Because of siguro kakulang ng financial, no? Hindi nakapag-hospital si Steph. Pero okay na okay siya ngayon. Okay na okay ngayon si Steph, Sheena. Okay na po siya ngayon. Bali, this coming June, magka-college na po siya. So, herbal lang yun? Ang nangintugon. Yung pinainom namin sa kanya. Sino Tapos yung may kapitbahay kami na nagbigay sa amin ng Ersiflora. Yun po. Yes, oo. Sa, tama yan. Pero, sino nag-recommend na herbal? Kayo din? Kami lang po, kasi wala naman po kami, hindi nga po kami makaano ng doktor noon, saka wala naman po kami halos mga kakilala. Siguro, sabi ko nga, ng time na yun, parang sinasakluban yata kami ng lahat sa lupa kasi sobrang, yung hirap ba? So, bali, meron ka pang, So, bali, 2011 na nakapasok kayo sa program Sheena, no? Opo. So, anong difference? After, siguro, mga first 3 months or 6 months or 1 year, ano ang naging difference nang nakapasok kayo sa programa? Nung makapasok po kami sa program ng 4Ps. Yes. Kasi dati yung binibili lang namin na bigas, yung isang gantang, 2 gantang. Yung nasa 2 kilo, kung minsan 2 kilo lang. Yun lang yung nabibili namin bigas. Tapos yung pambaon ng bata, hindi sufficient kasi sabi ko nga, kulang pa yung pang-araw-araw na kita ng asawa ko sa pagkakonduktor niya po. Tapos, hindi rin namin sila mabilan ng gamit. Mabibilan namin sila, pero paunti-unti lang. Hindi po tulad ngayon na may po ng 4Ps. Yung pera po kasi na galing doon, yun po yung ginagamit namin pang bili ng gamit nila. Kahit nga po gamot, ngayon hindi po ako nauubusan ng gamot kasi sabi ko yun yung pinaka-importante. Ayokong balikan kung ano na-experience ng ate nila. Pero ngayon, meron po. Until now, si Mr. Mo is Conductor po. Until now, conductor siya. Opo. So anong may on your part may extra income ka or dependent ka talaga sa husband mo for the income? And, meron po akong extra income kasi po pag wala po ako dito sa school, yung ginagawa ko po talaga manicure pedicure po. Nagma-manicure pedicure po ako.
Pero hindi po kasi yung mga ngayon, parang hindi rin po ako sa mga ibang customer siguro. Mhm. Mm. So, focus ko sa mga anak mo, Sheena. So, that time, no, 2011, so bali, provided na sila ng mga kakailanganin nila sa eskwelahan. Opo. So, 2011, I don't know kung ma-recall mo pa kung anong pinakauna mo na binili for the cash grant na natanggap? Sa cash grant po namin dati, yung talagang inuna po kasi namin ni tatay ko po, yung bigas po talaga at saka gamot po ng bata, gamot po namin that time. Talagang hindi po namin kasi lagi kami kulang sa bigas, So, that's sa gamot. 2011, Pero, apat sila. So, nadagdagan pa yung Opo. anak ko ng 3. So, 7 na ngayon. opo, Yes. So, nakita ko may mga medal and you've mentioned honor student din si Angeli, si Nicole, no? opo. Graduate na siya, no? Hindi pa. Hindi pa po, sa June po, etong June po, nag-graduate na po siya. Bachelor of Science in Secondary Education sa Aklan State University. Opo. So hindi siya naghanap ng scholarship sa mga programs ng iba pang mga government agency. Bali, sino yung gumagasto sa kanya? Nag-try po siya na makapasok sana sa sa Pantawid pamilya. Pero parang hindi po naging lucky yung anak ko po, kaya tungkol lang po kung sino nagpapaaral sa kanya ngayon. Kami po yung nagpo-provide sa kanya kahit paano nakakaraos na rin po siya. Yung baon, hindi ko nga po alam kung paano niya nababudget yung 100 piso. Kung minsan may 120, 100 na baon. So sa isang isang linggo, 100 pesos or isang araw? Hindi po. Sa isang araw po, kasi po dito, magmula po dito sa Libaca, papunta pong Banga, yung pamasahe po nila is 50 pesos. Okay. So pabalik lang, no? Siguro nalalakad niya. So makikita mo yung Sheena ang pagpursige ng anak mo para makatapos ng pag-aaral. Opo. So with honors pa rin siya. Nasa listahan ng mga honor roll. Dean's lister po siya from first year Until now. hanggang ngayon. Opo. So, ang ikalawang anak mo is yung si Si Steph po. Okay. So magka-college din siya. Anong mga Opo. plano ni Steph? Naka-scout for scholarship or is it kayo pa rin ang magagastos ng kanyang pag-aaral? Bali, yung balak po, hindi po balak, talagang sabi ko sa kanya, i-try niya sana kumuha ng scholarship sa ibang, yung piniprepare ko po sa kanya talaga yung sa purpose. Kung pwede po siya ma-grant. Kaya lang po, hindi ko po alam kung paano po mag-apply sa Pantawid Pamilya program ng scholarship po. Pwede mo matanong. Itanong nyo sa DSWD as early as this, no, para na makahanap pa rin ng iba pang mga scholarship program sa ibang mga government agency yung anak mo, no? And what about yung pangatlo mong anak? Siya po ngayon nasa grade 11 po. So si Steph at yung ikatlo mong anak nasa honor roll?
Si Step po, may honor po siya may special award po siya nung grade 11, pero ngayong grade 12, kasi lagi po siya nagkakasakit. Hindi po siya nakapasok sa honor student po ngayon. Mhm. Yung mga iba pang mga anak mo, medyo maliit pa, elementary, no? Apo, grade 2 po yung bunso ko. Mhm, mhm, mhm. So, may ano mga ina-advise mo sa kanila, particularly sa pag-aaral nila, Sheena? Ayoko po kasi i-compare sila sa ibang tao. Sabi ko lang sa kanila, mag-aral sila na mabuti kasi wala kami ipamamana ng tatay nila sa kanila kundi yung makapagtapos lang sila tapos makahanap sila ng stable job. Mhm, mhm, mhm. Yun po, lagi po namin sinasabi sa kanila. Mhm. And until now, yung study habits nila, bali tumututok pala talaga sa pag-aaral. Yung masasabi ko lang po talagang nakatutok sa pag-aaral, yung panganay ko po. Pero yung 6 na po, naming anak, halos po kasi, yung mind lang nila, nasa sports po talaga. Gusto lang nila lagi. Nagpa-practice lang po. Yun lang po lagi ginagawa nila. Mhm, mhm. Yes. Sheena, tanay ha, madulog kita for the meantime. I-close na yung mga Zoom, no? Magabalik kita, i-open lang, liwat. Kay magahatag lang ako digwa sa dulong sang pila ka mga pahanumdom. Standby mga kabyanan, magabalik kami ni Sheena pagkatapos sang pila ka mga pahanumdom. Mangkot lang ko tani simo. Ikaw ya si Tol? Si Tol, tana nag-ubra sang 3 gigs loss ang nagdikat na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon ubra. Pero hindi eh. Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya. Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang tol ng bawat Pilipino. Abante Vista, party list number 45. Vista party list. Political ad paid for Abante Vista Party List, Villarama Avenue, Cebu City. Paid by Manhoven and Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TIEZA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone Program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin ito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality,
and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nais sa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insurgensiya. Bring investments for education, health, infrastructure, livelihood, help prevent recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasa wata ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA guerrilla front sa bansa. 2 grupo naman ng local terrorist group ang tumilang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also Ako about dayon. excellence. And as a seal of great workmanship, Sama-sama, gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. sa ilan. Philippine Standard Time, it's 2:40 mga kabyanan. Nagapamatik ang magyapon sa amon siniyang dinapit for this afternoon si Sheena May Zaspa from Libacao, Aklan. No? Ara siya, libat sa aton nga line. Sheena, ang sa imo sini nga paggabay no sa imo nga mga bata. So manami ang ila performance sa eskwelahan. So may mga FDS no ang ning development session, family development session nga gina-conduct sang DSWD bali pero may ka man naga-attend. Yung asawa ko po. Siya yan nag-attend. Opo, kasi siya po talaga yung beneficiary po ng 4Ps. Siya po yung nakapasok. Okay. So, bali, permi siya available kung may ara sang session? Opo. Yung inaano niya lang po kasi kung minsan pag natama po kasi yung oras ng pag-alis nila, yun lang po hindi siya nakaka-attend. Pero most of the time po, ginagawa niyo po ng paraan na makaano po. Pero ikaw, naka-attend ka? Wala, git? Naka-attend po ako siguro po mga 5 beses po. And, syempre, kung may absent o kung mag-absent ka mo, di ba? May minus siya sa pagabatunon nyo, di ba? Opo. So, kuhaan ko na lang siguro ang imong assessment. Anong diferensya karon sa inyong pangabuhi? Kung ipaanggid sang 2010, 2009, down nga mga tuig, apat pa lang to imong mga kabataan, comparing subo nga 7 na, nga ara ang bulig ang programa sang gobyerno. Sheena? Malaki po kasi yung epekto nito sa amin, yung tulong po ng pote sa amin mag-asawa. Kasi that time, sabi ko nga po, that time na gusto mong madala sa hospital yung anak mo, hindi mo siya madala-dala kasi po lack of finances po. And then nung dumating po yung 4Ps,
yung mga kulam, yung hindi po namin kayang mabili tulad po ng bigas. Ngayon nakakabili na po kami ng bigas type. Isang sako po. Tapos baon po ng bata, nabibilang po namin sila ng gamit. Yun talaga intended po sa bata, minibigay po kasi namin sa kanila. Tapos yung ngayon nakakapasok na po sila sa sa gusto nilang, halimbawa sa laro, gusto nila ngayon maglaro sa ibang kaya po nilang nakapasok na po. Dati hindi po kasi nila Nakita ko kayo na naka-medal, may medal ang isa mong kabata. Sila pong dalawa, ngayong lang po, ngayong graduation, sila pong dalawa, meron pong medal, yung lalaki po tsaka yung babae. Bali, yung award nila is sa sport. Ano nga sports na? Ito po, volleyball. Ito po, atikot. Okay. Yes. So, amo na ang mga imong ito po sila sa sports gid. So amo na siya ang imong mga nakikita nga difference no. Karon padayon ang nga beneficiary kamo sang Pantawid Pamilya Pilipino program. Sheena? Hello po. Oo. So subong ang imo sining assessment nakabuligid sang dako sa inyo pangabuhi ang programa sa gobyerno. Opo, sobrang laki po na naitulong nila in terms sa finances po talaga. Napakalaki po. May mga luyag ka ipalabot sa DSWD? Any message para sa ila? Thank you. Una-una kasi na may provide, kami po na ipasok po sa 4Ps. Tapos, sana mapatuloy pa to. Marami pang Pilipino matulungan ng 4Ps, katulad namin ni Kahos, na mabigyan din po ng chance. Nakatulad ko, di ba ilang beses po, kasi ilang beses po ako gustong gusto ko talaga dati kumuha ng board exam. Pero since hindi ko po kaya, ano nag-graduatean mo? Ano nag-graduatean mo, Sheena? Bachelor of Science in Industrial Education po, major in Food Service Management po. So ay ka naka-obragid sa sa any organization or agency? Ngayon po tuturo po ako ngayon dito sa Libaco College of Science and Technology po, sa school na pinagraduatean ko po. Ano nga subject? Major ko po, Food Service Management po. Ano nga mga year ang imo ginatudloan? Yung sa akin po kasi ngayon, yung hawak ko, first year college. Tapos may second year din po ako and third year po. So dako siya nga nga dugang sa income nyo, ang imong income dira? Hindi ko na po specify yung amount pero nakakatulong na po siya. Okay, sige. So any messages para sa imong mga bata, imong mga anak? Mag-aaral lang sila ng mabuti, then focus sa pag-aaral. Huwag kalimutan mag-pray lagi kay God, and then be thankful kung ano yung meron sila ngayon, tsaka good health lang palagi. Yan. Kaya ate Ning, kasi graduating niya siya, congratulations in advance sa ate. Alam ko kung gaano nag-hirap. So, bali, sa imo sila gali nakasunod, no? Nga matutom sa pagtuon na Sheena? Opo. Okay, so that's why nga si Mr. Magali amo ang nag-apply for the program. Opo, kasi dati po kasi yung bahay namin nasa Pampangon. Then, nag-transfer lang po kami dito sa poblasyon kasi nga po, sa health po ng mga bata namin. Hindi ko, minsan po kasi yung anak kong lalaki, hinihika po siya. So, need po siya ng, yung pang-pausok. Wala po dating available noon sa Pampangon. Pero nag-transfer po kami dito sa Ibangao. Okay.
Yes, any other nga mga gusto mo batiin? Sheena, go ahead. Shout out sa school. Dito po sa college po namin, shout out ko na lang po kay Ma'am Jonella, kay Sir Jonella, thank you for the opportunity. Na nandito po ako ngayon sa LCST. And then, siyempre, first of all, siguro sa kay God. Kasi thank you. Kasi, for how many years? Nag-try na po ako kumuha ng board exam. And then, 2024 po. Saka lang po ako nagpapasa. So, thank you. So, basta good no? Kailan good magbuhi, no? Sa imong mahandong. Up sa pangarap, yes. Correct. So, yun lang lagi sinasabi ko sa mga anak ko, ma'am, na kung ano yung gusto ninyo, gawin ninyo, dapat paghirapan syempre. Huwag yung kukunin na yung parang easy go lucky lang ba? Kasi hindi lahat ng oras, kasi sabi ko nga sa kanila, nandyan kami ni tatay Tutos at kami nila, which is, gusto namin mamulat sila sa totoong buhay na hindi, wala kami sa karanyaan na gusto nila. Inan po. Yes, congratulations, no? Dira mo makita ang pagpursige nga may manami nga resulta sa ulihidya sa imo, no, natabo, Sheena. So, may message ka sa imo nga bana? Yes, sa asawa ko sa Tatay Tuto. Thank you kasi siya ang katuwang mo. Hindi mo siya yes. I'm kasi amo gina kon basta pamilya bala ba istoryahan ta, no? So very sentimental, yes, pag emotional. Go ahead, Sheena. Kasi time po kasi nakukuha ako ng board exam. Sabi ko, ayoko na kasi hindi ako nakakapag-review. So siya ang siya ang nag-push. Ako na po sa akin na pumunta kami ng Iloilo para kumuha ng board exam. Yeah, thank you. So, lagi niya kasi sinasabi na, kaya ko. And then, nung lumabas naman po yung result, siyempre iyak din ako ng iyak. Sabi niya sa akin, bakit ayaw mo ba? Sabi niya sa akin, nakapasa ka na, ayaw mo ba? Sabi niya sa akin. Siyempre, tagpatuloy akong pinag-tato. Tears of joy. Kumbaga, sabi ko sa kanya. At thank you for, supporting me always, tatay. Tapos, kung hindi ka gumid up sa akin, salamat. Thank you sa pagtanggap sa akin kung ano ako. Yes, so thank you man, Sheena, no, kag sa imong pamilya gina-grant gid man aya basta porsigido ka, no, just like you kag manami man imong mga kabataan. So pati na sa programa sang gobyerno nga nagapamag-andugang sa mga galastuhon sulod sa inyong panimalay, no. So thank you, Sheena. Anything pa bago ko ikaw buyan, bago kita bulagay on air? Go ahead. Anything na luyag mo mensahe? Message ko. Thank you, Radio Journal, for this opportunity na binigyan niyo po ako ng time na ma-interview. Supposed to be po last, April. Pero hindi, opportunity po kasi nagsabay lang po yung event namin dito sa school tsaka yung interview ko. Thank you for the opportunity na binigay niyo po sa akin na ma-interview po. Napakalaki pong bagay sa akin to. Sana yung mga taong nanonood ngayon na-inspired kayo na huwag sumuko kung ano man yung pangarap ninyo. And then kung may tumutulong, huwag gamitin sa kung saan po yung tulong, sa tama po gamitin. Yun po. Ma'am, thank you. Yes, thank you very much. Pleasure po sa akin. Salamat po. Yes, thank you very much. Sheena May Zaspa.
no, from Libakaw, Aklan. Thank you, Gid. Manami ang imong istorya kag nakahatag kami sang o kung nakahatag gid man sang inspirasyon sa amon. Batian mga kabyanan, ang isa na naman sa mga beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino Program, si Sheena May Zaspa sang Libakaw, Aklan. Okay na kasong oras, it's 2:53 sa aton sining Philippine Standard Time. Salamat gid sa inyong pagupod sa akon and mga partner ko naman sa technical side sa studio, si Bong Aventura sa Bison Transmitter, si Jeffrey Bitita. Thank you, gid watch, Sheena. Mga naka-tuned in for this edition, luyag ko lang tamyawon si ang nagatamyaw sa aton si Annabel Sakdalan. Yes, Annabel, good afternoon. Salamat gid sa pag-tune in diri sa Radyo Pilipinas and sa mga later on no, mga makalabay sa aton nga programa. Salamat gid sa inyong pagpupod sa amon for this edition. Wala na ako sang oras. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.